Malapit sa kalooban ng mga Pilipino ang mahal na Birhen. Matanda man o bata, mayaman o mahirap, babae o lalaki, karamihan sa atin ay deboto ng mahal na ina. Gaya rin ng ating tunay na ina, karamay natin siya sa lahat ng oras. Sa kanyang kamay natin hinahabilin ang lahat ng mahal at mahalaga sa atin. Sa kanyang mahabaging puso tayo dumadaing tuwing matindi ang pagsubok. Ang kanyang pangalan ang tinatawag sa oras ng pangangailangan. Sa ating pagnanasa sa kanyang pagkalinga, marahil hindi natin alam na gayon din ang kanyang pagnanasa na tayo'y lumapit at makapiling niya. Mahigit 60 taon na ang nakalipas nang siya'y magpahiwatig sa ating mga Pilipino, nang magpakita siya sa monasteryo ng mga Karmelita sa Lipa, sa isang postulante na si Teresita Castillo. Si Teresing ay bunsong anak ng dating gobernador ng Batangas na si Modesto Castillo. Ika-12 ng Setyembre, 1948, pista ng banal na pangalan ng mahal na ina. Alas 5 ng hapon, namamasyal si Teresing sa hardin nang mapansin niya na yumuyug-yug ang baging kahit wala namang hangin. Mayroong mahiwagang boses ng babae na nagsabi, "Huwag kang matakot. Halikan mo ang lupa. Gawin mo ang utos ko, at sa mga susunod na 15 araw, bisitahin mo ako dito. Pumitas at kumain ka ng damo, anak." Ganito nag-umpisa ang sunod-sunod na nasabing mga aparisyon ng mahal na Birhen kay Teresing. Ika-13 ng Setyembre, pangalawang araw ng nasabing aparisyon, muling nagpunta si Teresing sa hardin. Nag-umpisa siyang magrosaryo. Pagbigkas niya ng puno ka ng grasya, nagpakita ang mahiwagang babae. Magkataob palad. May hawak na gintong rosaryo sa kanang kamay, nakaabitong purong puti na may makitid na sinturong puti din. Siya'y nakapaa, nakatungtong sa ulap at parang nakalutang. Ang kanyang muka kaiga-igayang kagandahan. Ang sabi niya, "Bumisita ka dito sa akin, umulan man o umaraw." "Magandang binibini, sino po kayo?" tanong ni Teresing. Ang sagot sa kanya, "Ako ang iyong ina at ang ina ng anak kong si Jesus." At siya'y biglang nawala. Ika-14 ng Setyembre, pangatlong araw ng nasabing aparisyon, ang kauna-unahang pagganap ng pag-ulan ng mga talulot. Pagkagising ng mga madre, natagpuan nila ang mga talulot na walang kasing bango sa kanilang silid at sa labas ng kanilang pinto. Alas 5 ng hapon, muling nagpakita ang mahal na Birhen. Bukas ang kamay na parang aakapin si Teresing. Humiling siya, "Gusto kong mabendisyonan itong lugar na ito bukas." "Anong oras po?" tanong ni Teresing. "Kahit anong oras gustong pabendisyonan ng Mother Cecilia. Huwag mong kalimutan ang mga pangyayari nitong 15 araw na ito." Dahil sa kahilingan ng mahal na Birhen, pinakiusapan ni Mother Cecilia ng Carmelita ang Obispo of Villar, katulong na obispo ng Lipa, na bendisyonan ang lugar ng aparisyon ng alas 3 ng hapon. Bago pumayag ang obispo, inatasan niya si Mother Cecilia na humiling si Teresing sa mahal na Birhen ng katunayan na ang nasabing aparisyon ay banal. Ang katibayang natanggap ay ang pagkabulag ni Teresing. Samantala, may narinig na tinig si Mother Cecilia na sinabing ang makapagpapagaling lamang sa pagkakabulag ni Teresing ay ang kanyang paghalik sa mga mata nito. Sinabihan ni Mother Superiora na pumaroon ang obispo upang masaksihan niya mismo ang katunayang hinihiling. Our bishop was there and her eyes was towards that place. Ganoon, parang ganoon. And really, her eyes different. Hindi katulad natin, yung very clear, no? But there was something really different. I was sure that she was really blind. Sa ganitong pangyayari, naniwala ang Obispo of Villar.
Ika-15 ng Setyembre, pang-4 na araw ng nasabing aparisyon. Habang nagbebendisyon ang obispo, nagpakita kay Teresing ang mahal na ina. Bukas palad sa pagtanggap sa lahat. Iyon ang unang pagkakataong nakita ng ibang kasamahan sa kumbento si Teresing habang kausap niya ang mahal na birhen. Ang sabi sa kanya, Halikan mong lupa, bumunot at kumain ka ng konting damo. Huwag mong kalimutan ang sasabihin ko. Ayon kay Teresing, humiling ang mahal na birhen sa mga Karmelita na, Maniwala kayo sa akin, ngunit huwag niyo munang ipalam sa iba ang aking pagbisita. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Halik kayo dito sa aking piling. Bisitahin niyo ako ng madalas. Gawin ninyong sagrado ang lugar na ito. Mga anak, lipunin niyo ang mga talulot. Pagpalain kayo. Nang nawala ang mahal na birhen at matapos magbendisyon ang obispo, nakita na lamang nila ang nakakagulat na pangitain. Nagkalat ang napakaraming talulot ng rosas. Kakaiba ang anyo nito, malalaki at napakabango. During the Mass, I was surprised because there were petals in front of us. On this side, there were rose pots with flowers, rose petals. Then also on this side. But we were wondering, nobody's moving in our place. We just saw the petals in front of us. Doon sa Blessed ng Senyor, marami. Sa himala ng mga talulot ng rosas, tumindi ang paniniwala ng Obispo Oviar sa nasabing aparisyon ng mahal na birhen. Mula sa sandaling iyon, taus-puso na niyang pinaniwalaan ang nasabing aparisyon. Sa loob ng 15 araw, may mga karagdagang pakiusap ang mahal na birhen kay Teresing at sa mga madre. Hinihiling ko sa mga Karmelita na magpagawa ng imahen sa aking anyo. Sabihin mo kay obispo kung paano mo ko nakikita dahil gusto kong ganyan din ang itsura ng imahen. Nais ko na ang imahen ay maging kasing laki ng Lourdes doon sa kumbento. Magrosaryo kayo araw-araw. At ang paalala niya muli, Bisitahin niyo ako dito. Linisin ninyo at gawin niyong tunay na sagrado ang lugar na ito. Pinagpala ko kayo. ang sabi pa niya, Hindi mo na kailangang sabihin ang kahilingan ng mga kasamahan mo dahil alam ko naman ang mga ito. Sabihin mo, maniwala sila. Tanggapin nila ang grasya. Mahal na mahal ko kayong lahat. Ako'y laging nasa inyong piling. sa huling araw ng nasabing aparisyon, ang habilin ng mahal na birhen ay, Mahalin at sundin ninyo ang Mother Cecilia at mga pinuno ninyo. Huwag ninyong kalimutan ang mga hiling ko. Simpleng bagay lang ang hinihiling ko sa inyo dahil alam ko namang simple din lang kayo. Huwag ninyong kalimutang ialay ninyo ang inyong sarili sa akin sa 7 ng Oktubre. Magpakabait kayo. bago siya tuluyang nawala, nagpakilala siya. Ako ay si Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Sa pagsunod sa kahilingan ng birhen, nagpatulong ang mga madre sa Obispo Oviar na magpagawa ng imahen. Napili nilang magpaukit kay Ireneo Cristobal. Samantala, patuloy ang pag-ulan ng talulot ng mga rosas. Ilang beses ding nangyari ito sa loob at sa labas ng kumbento. Noong 7 ng Oktubre, libu-libong talulot ang natagpuan sa mga pasilyo at kwarto ng kumbento. Ayon sa mga nakasaksi, natakpan ang buong sahig sa kapal nito. Noong 12 ng Nobyembre, pagkatapos ng misa, naramdaman ni Teresing na hinihintay siya ng mahal na birhen sa hardin. Pagdating niya sa may baging, nakita niyang muli ang mahal na birhen. Walang kupas ang ganda kahit kapansin-pansin ang kanyang lumbay.
Ang sabi niya, Magdasal ka anak, na makinig ang mga tao sa aking mga salita. Sabihin mo sa mga kapatid mo, maraming hirap at gulo ang dadating sa inyong bansa. Susubukang itumba ng mga kaaway ang simbahan. Magdasal kayo para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan at sa mga walang paniwala. Ikinalulungkot ko ang katigasan ng kanilang puso, ngunit lumulubag ang aking kalooban dahil sa mga naniniwala. Sabihin mo sa mga tao, magdasal ng rosaryo, magdebosyon sa kalinis-linisang puso ko. Kailangan ng pagrorosaryo dahil ito ang daan sa katahimikan ng buong mundo. Magdasal at magsakripisyo para sa mga pari at madre. Huwag matakot dahil ang pagmamahal ng aking anak na si Jesus ang tutunaw sa puso kahit ito'y singtigas ng bato. Ang hinihingi ko dito ay tulad din ng hiningi ko sa Fatima. Mula ngayon, pwede nang ibunyagan tungkol sa aparisyon. Ako si Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Ito ang huling aparisyon ko dito. Simula noon, lumaganap ang balita tungkol sa nasabing aparisyon. Sa mga sumunod na araw, naganap ang mahiwagang pag-ulan ng talulot, ilang beses sa isang linggo. Ang kababalagang ito ay balitang-balita kaya't dinumog ang lipa ng libu-libong tao araw-araw.